Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay nasusubaybayan gamit po ang FEBC Radio TV. Napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Pagbati po sa lahat ng ating mga listeners sa iba't ibang bansa at siyempre pagbati rin sa lahat ng ating mga tagapakinig sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Opo, pwede ho tayong masubaybayan gamit ang radyo. Kung kayo po ay nasa NCR, pwede po ninyong subaybayan ang 702 DZAS. Alas 11 po tayo ng gabi dyan, mula Lunes hanggang Biyernes. At pwede rin po sa 1143 DZMR, gayon din po sa DXKI FEBC at saka sa DYVS. Ang partikular na episode pong ito ay bahagi ng serye na ating binubuo mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya kung gusto niyo pong maumpisahan o mabalikan, ayan po ang mga paraan para inyong matangkilik at masuportahan ang ating programa. Pinag-uusapan po natin ang topic, My Church, My Concern. At kagaya po ng ating tinalakay, kung ano po ang tingin natin sa iglesia ay magre-reflect sa kung ano pong klaseng paglilingkod, pananaw at maging commitment ang meron tayo sa church. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan ano ba ang church, paano ba natin dapat tingnan ito, at ano po yung mga attitude na dapat ay hubugin ng wastong pagkaunawa kung ano po ang iglesia. Isang malungkot na realidad na marami pong mga modern day practices and perspectives on church ay nag-deviate na po sa sinasabi ng Biblia. At ang resulta po niyan ay iyan nga, marami tayong mga kinasanayang bago na hindi po dapat makita at dapat ginagawa sa iglesia. Ay ano ba yan? Ang isa pong example ay yung tinatawag nating church hopping. Naalala ko po nung ako'y bata-bata pa, wala pang ganyang konsepto dahil karamihan po ay mananatili ka talaga sa iyong local church. Pero alam po natin na sa modernong panahon, ito po ay isang salita na parang naging byword na sa mga iglesia dahil sa kadahilanan na ito po ay kinaugalian din naman ng karamihan. Yung bang pupunta sa isang church, lilipat sa kabila, at uulitin natin, hindi po masama kung kayo po ay magsisimba sa ibang church, at hindi rin po masama kung meron kayong valid reason kung bakit kayo nag-transfer. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung pong kaisipan na pag hindi na natin gusto sa isa, o kaya ay dahil didisiplinahin tayo sa isa, o kaya ay dahil merong mas bago doon, o kaya doon sa kabila, lilipat na tayo. Dahil lamang sa ganung mga kadahilanan. Para bang ang nangyayari po, it's more out of convenience and personal preference rather than obedience to the will of God. Yan po ang napaka-importante. Alam nyo, sa aking pagtuturo sa seminary dati, at maging sa aking personal na karanasan, akin hong napatunayan na napaka-importante yung meron kang malinaw na pagkaunawa sa calling ng Panginoon sa iyong buhay. Kasi po, ang ministry, palaging merong ups and downs no? Di ba? Merong mga ups and downs yan May mga highs and lows. At paminsan po, itong mga highs and lows ay nagiging dahilan kung bakit ang mga tao ay lilipat mula sa isa patungo sa isa, no? Paminsan po, pag meron tayong problema, kabigatan, para bang nandun ang kaisipan na lipat na lang tayo sa iba. O kaya pag didisiplinahin tayo, lipat na tayo sa iba. So sa halip na harapin natin
ang sitwasyon at lumago sa pamamagitan po ng pagharap sa sitwasyon at pagkakaroon ng either reconciliation o kaya ay magkaroon po tayo ng reconsideration sa mga factors na dapat pag-usapan. Ang nangyayari po is ang dali-daling umalis at lisanin ng ating mga iglesia. Ako po ay naniniwala na ang buhay espiritual at ang ating church life, yan po ay journey. Ibig sabihin, nasa proseso tayo ng paglago. At yung paglago na iyon, parang walang kaibahan siyempre sa relationships, kinabibilangan at kinapapalooban ng mga moments na kung saan meron pong hindi pagkakasundo, merong mga conflicts, masasaktan tayo. And I would say na napakatagal ko na rin sa isang church para masabi na itong mga bagay na ito ay sadyang nangyayari at nararanasan. Kaya nga, kailangan nating linawin bakit ako aalis? Bakit ako mananatili? Yan po ang napaka-importante. Ang mahirap po kasi yung bang aalis tayo out of convenience. O kaya aalis tayo dahil sa gusto lang natin. O kaya ay gusto lang nating itry doon sa iba. O kaya maiba naman. No? Para bang napakababaw ng pagtingin natin sa iglesia. Walang sense of commitment. Walang sense of accountability. Na basta na lamang merong iba na dumating o kaya ibang opportunity, we easily go. At ang kaisipan natin, anyway, Christian church din naman, parehas lang din. Yan nga po ang point, mga kapatid. Kung walang sense of calling, ganun no? Para bang inaanod lang tayo kung saan tayo tangayin ng hangin, saan tayo tangayin ng uso, kung saan madali, saan maginhawa, saan maganda. Ganun na lamang ang nagiging basis ng ating decision making. So dahil hindi natin naiintindihan, at marahil reflection din yan ng kaisipan na it's all about what you consume and not what you contribute. Sabi ng author na si Rick Warren, obviously ang isang mananampalataya po ay isang consumer. Lahat tayo. Pag tayo po ay nagbe-benefit sa ministeryo ng iba, in essence, we are consumers. No? Kasi nakikinabang tayo So pag merong nagpi-preach, merong naglilingkod sa iba't ibang kapasidad, we in turn, we become consumers. Pero tayo po ay dinisenyo to become contributors as well. So ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay kailangan nating gamitin ang ating kaloob na espiritual para tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. So ang ibig sabihin po niyan, hindi tayo dapat tumigil sa point ng iniisip lang natin, ano ba yung aking mapapala, kundi saan ako tinawag ng Panginoon, ano yung aking kaloob at paano gagamitin ang aking kaloob. Ilang bagay po kasi ang dapat nating isaalang-alang dito. Yung kalagayan natin, siyempre napakahalaga. Ang kaluwalhatian ng ating Panginoon, pinakamahalaga. At siyempre yung kalagayan din naman ng iglesia pag tayo po ay umalis. No? Paminsan po hindi natin naiisip yan. No? By transferring or by moving away, sometimes napuputol po yung proseso ng spiritual formation. Marami ho ay lumilisan sa kadahilan ng gusto nilang maging anonymous. Walang sense of accountability, walang pananagutan. Kumbaga, kung may nagawa kang hindi ka nais-nais dun sa pinanggalingan mo, talaga namang paminsan ho, with open arms, ay welcome na welcome ka dun sa lilipatan mo. Lalong-lalo na kung ang background ay hindi po nila nalaman. Di ho ba? At paminsan kahit malaman ang background. Sometimes, basta mahusay ka sa iyong mga skills, they do not mind kung ano pong klaseng pamumuhay ang meron ng isang tao. Hindi po tayo nagiging judgmental sa mga bagay na ito, kundi pinapaunawa lang natin na paminsan po, hindi nagpapatuloy yung spiritual formation kasi yung mga areas na dapat i-deal sa ating buhay ay hindi po na-address. Yamang tayo po ay natutuon nga sa paglisan, paglipat, pag-alis, paminsan nagiging threat pa. Nagiging threat. Na para bang pagka ako'y dinisiplina ninyo, ako'y lilipat. O kaya pag hindi ko na nagustuhan, ako'y lilipat. No? Na para bang, bakit nagkaganoon ang isang iglesia? Bakit natin ginaganoon? Ano po?
nawala na talaga tayo sa tamang tuon pagka gano'n na po ang ating mga pananalita at ganoon na ang ating mga proseso sa iglesia. So, isa yan. Pangalawa, yung epekto sa iglesia ang ating iiwan. Yung pag-alis ng maayos, kung sakaling talagang aalis, is very important. Nung amin pong binabalangkas ang aming constitution and bylaws sa aming church, meron po kaming provision doon na pagka ang isang member ay lilipat o kaya ay merong applicant for membership, aming tinatanong kung saang iglesia nagbula, kung sakali po na may pinanggalingan, and ano yung reason bakit lilipat at kung maaari, okay, isa po sa kung talagang kailangan dahil may mga pagkakataon po na kaya lilipat ay galing probinsya, nakarating dito sa lugar namin, o kaya naman may pagkakataon po na matagal na pong nagpaalam doon sa kanilang iglesia at hindi na po sila hinahanap doon. Pero may mga pagkakataon po that we require yun pong letter of endorsement coming from their pastors. So ibig sabihin, kailangang sabihin ng kanilang pastor ano po ang pinagdadaanan ng kapatid na ito at sa kanyang paglipat sa amin, paano namin siya mas matutulungan. Kasi po, hindi lang ito basta lilipat eh. Kailangan nating makita yung value ng tao mismo. Diba? Yung mananampalataya, kailangan nating makita yung halaga niya. At dahil mahalaga siya, hindi naman ho yung parang tipong umalis sa kabila, lilipat sa kabila. So with much care and careful attention sa kanyang spiritual formation, kailangan po ay ma-transfer ng properly. Di po ba? So kung ikaw ay leader sa iyong pinanggalingan, so at least we know anong level ang ibibigay sa iyo. Kung siya naman po ay under discipline sa kanyang pinanggalingan, at least we know how we will continue with the discipline and restoration process. Di po ba? So sa ganoong parahan, naipapakita natin yung pagpapahalaga sa ating mga iglesia. Kasi po, pag hindi tayo marunong magpaalam, lipat lang tayo ng lipat, abay isipin nyo ang impact. I would say na we rejoice dahil may mga church po na napakalakas ngayon. At ang nakakalungkot lang kung itong lakas na ito is at the expense of other churches. Meaning, yung bang lumakas sila pero ang naging epekto naman in the process, we weaken other church. At hindi po maganda yon. Kailangan ay isipin natin paano po nakakaapekto yung ating presensya, yung ating paglipat doon po sa overall health ng church na ating aalisan. Di ba? Napakahalaga niyan eh. I remember talking to a fellow pastor many years ago. No? Siya po ay nagpaalam sa church. At sabi ko nga sa kanya, alam mo, many times na pag-isipan ko rin yan. At lalong-lalo na nung bata-bata pa, no? Yan ay parang very idealistic tayo. At sinasabi ko sa kanya na sometimes, hindi lang naman yung years of stay, no? Kung gaano tayo katagal na natili ang mahalaga, but also how we leave the church. Paano tayo aalis? Kasi po paminsan niisip natin, matagal na ako dyan, mahabang panahon na, kailangan din natin isaalang-alang ano epekto ng ating pag-alis. Di ba? Hindi lang yung personal na may kinalaman sa atin, kundi ano yung epekto sa ating paglisan. Kasi mahalaga rin yun eh. And sometimes hindi naman po tayo pipigilan sa ating pag-alis. Ang importante lang ma-endorse tayo ng tama at kung meron tayong responsibilities na hinahawakan, it will be turned over properly and make sure. Ito po ang natutunan ko sa isang sinusubaybayan kong programa doon sa radyo nung ako po ay nasa high school. Nakikinig po ako sa ating radio station ngayon. At naalala ko po ang sinabi. No? Sabi niya, make sure that you are not running away from God's will. Tiyakin mo daw na sa bawat desisyon, hindi ka papalayo sa kalooban ng Diyos. Sa halip, ito po ay hakbang papalapit sa kalooban ng ating Panginoon. O, di ba? Yun ang napakahalaga. Ay, ang pangit naman po yung body of Christ. Nasisira natin na parang negosyo na nagko-competition, di ba? Meron dito, meron doon, pagalingan ng offer, tapos kanya-kanyang promo para kung sino po ang makuha.
No? Hindi po tayo negosyo, mga kapatid. Tayo po ay body of Christ. We must learn to work together as churches, and even as church members, we must learn to work together. At yan nga po ang pinag-uusapan natin. Kung talagang meron tayong concern sa ating church, ilang bagay po ang dapat nating pakatandaan. Ang isang expression ng love and concern is through our involvement. Ito po ay kagaya ng ating natalakay nung nakalipas na mga pag-aaral sa Romans 12. Nagsimula ito sa verse 1 na ito po ang susi para mangyari ang dapat mangyari sa tamang paraan. Ang sabi ng Romans 12:1, "And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him." So, ang simulain po is to offer our bodies as a living sacrifice. Now, consider this. Paano po natin ma-distinguish yung dead and living sacrifice? Obviously, pag sinabi nating dead, wala na pong magagawa iyon. Pero ang living sacrifice, it means that you have to live for Jesus, live for God. Gamitin natin ang ating buhay para sa Kanyang kaluwalhatian, gamitin natin ang kakayahan para sa Kanyang kapurihan at sa ikasusulong ng Kanyang mga layunin, at gamitin natin ang ating kakayahan at ang ating katawan para po maging instrumento ng Diyos para sa Kanyang layunin. This is your spiritual act of worship. Sabi nga ng Romans 12 verse 1, this is truly the way to worship Him. So, ano po nakapaloob dyan? Ilang bagay po. Ang isa po, obviously, ay involvement. At pag sinabi po nating involvement, it means ina-activate natin yung spiritual gifts. At hindi lamang naglilingkod, kundi paglilingkod sa paraan na kalugod-lugod sa Diyos. Kumbaga, sabi nga ni Pablo, di ba, doon sa 1 Corinthians 9:24, hindi po lahat ng tumatakbo ay tumatakbo para manalo. Sabi niya, run the race to win. Tumakbo ka na ang intention mo ay manalo. So, ang equivalent nito sa paglilingkod, ito ho, pakinggan niyo ang series of verses na ito. This is from Romans chapter 12. At babasahin po natin yung verse 6 onwards. Okay? Romans chapter 12 verse 6 at mga sumusunod. Ito po ang sinasaad. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. Spiritual gifts so ito. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. Okay? If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you the leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. Tingnan niyo po yun, ano? Hindi lang basta maglingkod, kundi merong antas na hinahanap. At yung antas na yon, kumbaga, itodo mo na, ibigay mo na yung pinakamainam. Kaya sabi niya sa verse 9, do not just pretend to love others, really love them. And the way to love our fellow believers is to use our spiritual gifts for the benefit of the church. Hindi ho natin pwedeng masabi na mahal natin ang Panginoon kung hindi po natin minamahal ang ating kapwa, lalong-lalo na ang ating kapatiran, at paano natin ipinapakita at pinadadama ang pagmamahal sa kapatiran sa paggamit po ng ating kaloob na espiritual. Kasi yan talaga yung binigay ng Panginoon para magsilbing konkretong kapahayagan ng ating pagmamahal. Di ba ba't napakadali naman talagang sabihin na, ano yung sabi nung kanta, "Oh, I love you with the love of the Lord." Ang dali namang sabihin at kantahin yan eh. Kahit na punong-puno ka ng sama ng loob, minsan pag pinakanta yan, napapakanta, nakikipagkamayan pa eh. Pero ang sinasabi sa atin dito, that the real way, the best way to show your love is by utilizing your spiritual gifts. Kasi po, dinisenyo tayo bilang katawan eh. Pag hindi natin ginamit yung ating spiritual gift, in effect, we are depriving the other members of the body of Christ. Di ba? Yung kamay, pag hindi ginampanan ng kanyang tungkulin,
Dine-deprive niya yung ibang bahagi ng katawan. So ganun po yun. So by not using our spiritual gifts, meron pong hindi nakikinabang, meron pong naaapektuhan, meron pong nakukulangan. Kaya nga po, kailangan gamitin ang spiritual gifts, but make sure you do it well, take it seriously, and serve enthusiastically. At pag sinabi nating enthusiastically, ang ibig sabihin po niyan, as if you are serving the Lord and not people. Secondly, by supporting our fellow believers. Alam niyo po, yung support is very important. Partnership Bahagi tayo ng iisang katawan. Iniisip dapat natin ano yung epekto natin sa ibang mananampalataya. Isa po sa bunga ng laman ay yung pagiging makasarili, na hindi natin na isasaalang-alang yung kalagayan ng iba. No? And sometimes, nagiging very entitled tayo, yung feeling natin na dapat tayo pinaglilingkuran, tayo inaasikaso, tayo ang bida, sa atin umiikot, ano yung gusto natin. At maniwala ho kayo mga kapatid, I've been in the ministry long enough to see such people, at masasabi ko po na yung mga taong para bang sa kanila umiikot, sila yung mga taong hirap na hirap lumago dahil ayaw nila i-give up yung attitude na iyon, and they become the very reason why other people do not grow spiritually as well. Yung iba natitisod, yung iba nanghihina, yung iba nadi-discourage. Kasi hindi naman tayo dinisenyo para tayo maging sentro Tayo po ay dinisenyo upang magbigay lugod sa Diyos. Siya po ang sentro. Sa Kanya tayo nakatuon at hindi po sa ating sarili. So when we say support, ang katanungan po ito, how can I help you become better as a Christian? Yung word na edify, ang ibig sabihin po ay build up. So you do something, you contribute to someone para siya po ay mapatatag, mapataas, mapatibay sa pananampalataya. So magandang isipin, pag tinignan mo mga kapatiran sa iyong kapaligiran, maganda rin tanungin, ano kaya epekto ko kay kapatid na ganito? Ano ba nagawa ko to support itong kapatid na ganito? Paano ako magiging pagpapala kay ganitong kapatid? Diba? Just try to look around. If you belong to a small church, medium-sized church, or sabihin na natin kahit yung malaking iglesia, be more intentional with the people you see most of the time. Paano tayo nagiging pagpapala sa kanila? Ano epekto ng buhay natin sa kanila? We have to be intentional, mga kapatid. Nakakalungkot po yung ang tagal-tagal na pala nating kapatid, kasama. Wala pa tayong nagagawa para maging pagpapala sa kanila. Di ba? Dapat isipin natin yan. How can I support them? How can I build them up? Okay? Isa yan. And then, pangatlo po, by protecting our church's testimony. Alam mo, napakahalaga nito, no? Pagka po ang patutuo ng iglesia ay nasira, malaki epekto sa pagtupad ng iglesia sa kanyang ministeryo. Totoo po yun. Kaya paminsan po, pagka merong hindi magandang nangyari sa iglesia at hindi natin na-handle ng tama, yan po ay nakakasira sa ating imahe bilang iglesia. Bakit po? Kasi po, yung ating testimony ay mahalaga dahil tayo po ang tagapagdala ng mensahe. Parang ganito lang naman kasimple Isipin nyo yung mga endorsers ng mga produkto. Halimbawa ho, endorser ng shampoo. Isipin ninyo, sino ho ang kukunin yung endorser ng shampoo? Abay, syempre naman siguro, hindi naman kayo kukuha ng taong walang buhok para sabihin nyo siya yung endorser, di po ba? Kailangan humanap tayo ng tao na pag kinuha natin siyang endorser, alam natin na makakadagdag siya dun sa katotohanan ng ating sinasabi. No? Sa case naman ng Bible, hindi naman tayo ang naglalagay ng katotohanan doon, pero kailangan makita ng tao yung katotohanan na ipapamuhay natin. Otherwise, pag sira po ang patutuo, ay hindi po natin maisusulong ang mensahe na dapat nating sinusulong. Ayan po. So sana po naging pagpapala sa inyo ang ating mga pag-aaral at kaya ho ito ay ating pinag-aaralan, yamang layunin po natin mga kapatid, ay matiyak na itong panibagong taon will be a year of breakthrough,
At hindi po nangyayari yan na basta lang nahuhulog sa langit at may breakthrough ka na. We must learn to do things according to God's way. We must seek God's will. And in everything we do, we must glorify God. At yan po ay mga hakbang na pwede natin gawin para po maparangalan ang ating Panginoon. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.